Natapos ang mga pag-uusap na ito ng walang resolusyon at habang nangyayari iyon, lalo lang nabibigyan ng oras ang Ayatollah. Kung papayag sila sa kondisyon ni Trump, masama iyon dahil di naman nila susundin. Kung kailangan ng Amerika na umatake sa Iran, magiging lehitimo ito dahil nabigyan naman ng pagkakataon ang mga Iranian na gawin ang tama. Legitimation, shatimation. Ayoko ng salitang yan. Shalom at welcome sa panibagong episode ng Israel Undiplomatic. Ngayon ay ika-18 ng Pebrero, Miyerkules at nagsasalita tayo isang araw matapos ang pagpupulong sa Geneva sa pagitan ng mga delegasyon ng Iran at United States. Maraming dapat talakayin dito at gaya ng dati kasama ko ang aking co-host na si Ruti Blum. Kumusta tayo ngayon, Ruti? Paano mo tinitingnan ang nangyari kahapon sa Geneva? Kaya kapag tinanong mo kung kumusta ako, komplikado ang sagot. Kasi sa totoo lang, kinakabahan na ako tungkol sa posibleng pag-atake sa Islamic Republic. At alam kong marami ring tao ang nakakaramdam ng ganito. Kasi ilang linggo na kaming naghihintay, inaasahan na namin ito at nakikita namin ang maraming galaw ng mga eroplano ng United States, mga carrier, mga fighter jet, kung ano-anong galaw ang nangyayari. At gayunpaman, natapos ang mga pag-uusap na ito, syempre, na walang resolusyon at nagdesisyon lang na magkakaroon ng ikatlong set ng pag-uusap. At samantala, ang nagagawa lang nito ay bigyan ng mas maraming oras ang mga ayatollah. Kordyo, mas mahaba ang oras kahit sandali lang. Nakakatulong ito sa Estados Unidos at mga kaalyado nito tulad ng Israel dahil nagkakaroon sila ng oras magpadala ng dagdag na puwersang militar sa rehiyon. Particular, pinag-uusapan ng lahat ang aircraft carrier na Gerald Ford na inilipat na ngayon. Nasa operasyon ito dati sa labas ng Venezuela sa bandang Latin America at ngayon ay papunta na ito sa gitnang silangan. At sa tingin ko sa panandali ang panahon, ang pagpapahaba pa nito ay hindi naman ikalulugi ng Estados Unidos o ng Israel. Ngayon, parang taliwas ito sa inaasahan dahil sa loob ng maraming taon, ang mga Iranian ay gusto lang makipag-usap ng makipag-usap. At sa pananaw nila, ang simpleng pag-uusap ay maganda na dahil nababawasan ang pressure. Pero marahil kahit papaano sa panandalian at panggitnang panahon, ang pagkaantala na ito ay pabor din sa interes ng kanluran. Tiyak, totoo yan. Pero kailangan kong sabihin, kapag tiningnan mo ang tinatawag na mga pag-usap sa Geneva, ito ay pagkatapos ng mga pag-usap sa Oman. Ngayon, una sa lahat, pansinin na sa Geneva ito naganap. Ang mga pag-uusap na ito ay naganap sa tingin ko sa Embahada ng Oman at ang mga delegation ay hindi magkasama sa isang silid. Ganyang katagumpay o yan ang tinatawag mong mapayapang negosasyon. Ayaw pa nga nilang magsama sa isang silid kasama sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Samantala, sa labas ng silid na yon, nagbabanta si Ayatollah Khamenei sa X at sa iba pang lugar at sa Al Jazeera na sinasabi, alam mo, iniisip ng United States na napakalakas ng kanilang mga aircraft carrier pero hindi naman. Pero alam mo, kaya naming palubugin ang mga barkong yon, mga ganong bagay. Kaya ka nandito sa mga usapang ito. At ang Tehran ay nagbabanta sa United States ng matitinding banta at sinasabi, hindi namin isusuko ang aming ballistic missile program, hindi namin isusuko ang iba pa, ATBP. Bago tayo magpatuloy pag-usapan yon, hindi naman nakakagulat. At saka, ayon sa nababasa natin, may panibagong pagtaas ng mga protesta sa mga kalsada kahit na mas maliit ito. Dahil, alam mo, maiintindihan mo na ayaw ng mga taong yon na mabaril at mapatay agad-agad kapag sumilip lang sila sa bahay nila. Pero bago natin pag-usapan yan, pakinggan muna natin kung ano ang sinabi ni Pangalawang Pangulo Joseph David Vance tungkol dito sa isang panayam kay Martha MacCallum sa Fox News kahapon. Nasa Pangulo lahat ng options. Sa negotiation, masasabi kong naging maayos sa ilang paraan. Nagkasundo silang magkita muli, pero sa ibang aspeto. Malinaw na nagtakda ang Pangulo ng ilang hangganan na hindi pa handang kilalanin at pagtrabahuhan ng mga Iranian, kaya patuloy naming pagtatrabahuhan ito. Pero syempre, may kapangyarihan pa rin ang Pangulo na sabihin kung kailan niya iniisip na natapos na ang diplomasya. Umaasa kaming hindi aabot sa puntong iyon, pero kung mangyari man, desisyon iyon ng Pangulo. Pwede ko bang sabihin, Ruti, interesante ito?
Noong araw ng pag-uusap, umalis ang mga Iranian sa silid at sinabi nila, magandang usapan. May ilang pagkakaunawaan kami sa ilang issue. May pag-asa, kailangan lang ipagpatuloy ang pag-uusap. Maganda ito at sandali, sinabi ng Washington, wala talaga. Hindi na rin ito nakakagulat gaya ng nabanggit natin kanina. Nasa banta ng Estados Unidos ang mga Iranian at nais nilang mabawasan ito. Gusto rin nilang ipahiwatig na may pag-asa ang mga pag-uusap at pinapalaki nila ito nang hindi naman talaga nagbibigay ng anumang mahalagang bagay. Naghintay kami ng matagal at ilang oras lang ang lumipas pagkatapos noon. Hindi ang Pangulo kundi ang Vice Presidente ang nagpanayam na napanood natin sa Fox News. Gusto niyang magpadala ng mensahe. Sa pananaw ng administrasyon, ayos lang at nagkaroon ng pag-uusap pero walang malinaw na resulta. Baka gumana ito, handa kaming bigyan ito ng benepisyo ng pagdududa. Meron pa ring malalaking puwang, sabi niya. Hindi sinusunod ng Iranian ang mga pulang linya ni Trump. And kung hindi ito gumana, may isa pa kaming option. At tama ang sinabi mo, habang nagaganap ang mga pag-uusap na ito, nagbabanta ang mga Iranian na wasakin ang mga barkong pandigma ng Amerika at atakihin at palubugin ang mga aircraft carrier ng Amerika. Pero para maging patas, nagpapakita rin ng lakas ang Amerika sa pagdadala ng puwersa sa rehiyon na tinatakot ang mga Iranian. Sinasabi nila, alinman sa sumang-ayon kayo sa aming mga limitasyon, sumang-ayon kayo sa aming kasunduan o kung hindi. At tatanungin ko kayo, tatanungin ko ang lahat ng nanonood o nakikinig sa ating programa, kaninong banta ang mas makatotohanan, kaninong banta ang mas kapani-paniwala? Ang sagot ay malinaw, nagyayabang lang ang mga Iranian at hindi ito totoo. Oo, napakaliit ng posibilidad na matagumpay nilang matamaan ang isang United States aircraft carrier. Gaano kalaki ang posibilidad na magdulot ng tunay na pinsala sa Islamic Republic, sa kanilang liderato at infrastruktura, ang lahat ng American military assets sa rehiyon? Oo, napakatotoo niyan at sa tingin ko, iyan ang nagsisilbing background noise para sa mga pag-uusap. Ang mahalagang mensahe ng Amerika na inulit ng pangalawang Pangulo, malinaw, sundin mo ang mga pulang linya ng Estados Unidos sa nuclear program at iba pa. Pwede nating pag-usapan ito mamaya dahil interesante ito. Sinagot ko rin ang ibang tanong, akala ko ang pangalawang Pangulo. Pero sa tingin ko malinaw ang laro. Alinman. Ang Iran ay lumalapit sa pulang linya ng Amerika, ngunit hindi tiyak kung kaya, gagawin, o gusto nila ito. Epektibong magagamit ang mga kagamitang militar laban sa rehimen ng Iran. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula Abril 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Magparehistro na ngayon sa jnssummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV. Yan ay JNSTV, isang salita, upang makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong magkita tayo sa Jerusalem. Gusto ko lang bigyang diin ulit, alam kong paulit-ulit na ako sa programa, pero kailangan ko talagang sabihin ito para sa mga mamamayang Iranian. Karaniwan ng sinasabi kong papayag o hindi ang mga Iranian. Sa tingin ko, talagang binibigyang diin ko na hindi natin pinag-uusapan ang mga Iranian, kundi ang mga Ayatollah, or pwede mong sabihin ang Islamic Republic. Hindi ko sinasabing mga Iranian ang gumagawa nito. Gusto ko lang linawin ang pagkakaiba para sa mga tao ng Iran. Gusto naming maging malaya sila at makaalis sa nakakadiring rehimen na iyon na banta sa kanila sa Israel, Estados Unidos at sa buong mundo. Sige, tama ka na mas kapani-paniwala talaga ang banta ng United States dahil kahit ang mga Ayatollah ay alam na hindi sila kayang tapatan ang lakas ng Estados Unidos ng Amerika. At ngayon, alam na rin ng buong mundo na mas parang papel na tigre ang Islamic Republic kaysa sa inaakala, gaya ng nakita natin sa 12 araw na digmaan. Alam mo, matagal nang sinasabi sa Amerika, Israel at iba pa na huwag galitin ang osong yan dahil di mo alam ang mangyayari. Kaya nilang burahin ang Israel sa mapa o kaya nilang gawin yon. Meron silang nuclear at ballistic missile o pinayayaman nila ang uranium para mailagay sa warhead at iba pa. Nalaman natin na mas mahina sila at mas madaling sirain ang kanilang pasilidad nuklear kaysa inakala ng lahat.
Sa kabila ng sinabi ko, ang lakas ng mga Islamist laban sa kanluran ay hindi nasa kanilang mga armas, kundi nasa kanilang pag-iisip at sa pagkaunawa nilang naniniwala ang kanluran doon. Lahat ng tao ay gusto lang ng kapayapaan, katahimikan, kasaganaan at na magkasundo ang lahat at magkaroon ng malaya at patas na halalan. Ito ay kasinungalingan at alam nilang hindi totoo. Isa ito sa problema ng Israel laban sa Hamas at Al-Hezbollah. Ang isang bagay na alam ng mga Islamist at gusto kong sabihin habang nasa puntong yon ay kakapasok lang natin sa buwan ng Ramadan. Mahalaga ito dahil may mga chismis na naman tayong naririnig na hindi natin alam kung totoo. Maaring hindi totoo na iniisip ng Estados Unidos na bigyan ng isang buwan ang mga ayatollah. Isang palugit na isang buwan para pumirma ng kasunduan o hindi. Sige. Tinanong ko ano ang buwan na yon, sagot buwan ng Ramadan. At puli isinasaalang-alang ng kanluran ang mga ganitong bagay habang ang mga kalaban, ang mga Islamistang kalaban ay hindi kailanman ginagawa. Kabaligtaran. Noong Oktubre 7, tinarget tayo ng Hamas sa pista ng mga Hudyo tulad din ng digmaan ng Yom Kippur. Kaya dito gusto ko lang sabihin na may lakas ang mga Islamista na wala ang kanluran. Pwede ba akong sumagot sa iba't ibang paraan, lalo na tungkol sa issue ng Ramadan? Nasabi na, naalala ko at pareho tayong sapat na ang edad para maalala ang ika-11 ng Setyembre at ang mga pag-atake sa New York at Washington ng Al-Qaeda. Gusto ng Amerika gumanti laban sa Al-Qaeda sa Afghanistan. Sabi nila bawal umatake ang Amerika tuwing Ramadan pero umatake ang Estados Unidos sa Ramadan mismo. Para maging patas, palaging sa Ramadan nangyayari, kailangan mas alerto ang seguridad ng Israel dahil mas madalas ang pag-atake tuwing Ramadan. Sasabihin ko rin sa mga Muslim na ekstremista, pinapayagan kayong umatake sa amin tuwing Ramadan, pero kami hindi pwedeng umatake sa inyo o hindi namin pwedeng ipagtanggol ang aming sarili. Kaya sa tingin ko ang buong issue tungkol sa Ramadan, kung gagamit ng maling halimbawa, parang panlilin lang na hindi namin kayo pwedeng atakihin tuwing Ramadan, di ba? Hindi naman sila nagdeklara ng Ramadan ceasefire laban sa amin. Ang Yom Kippur War, na tinawag ding Ramadan War, ay nangyari nang inatake kami noong Oktubre 1973. Unang punto yan. Pangalawa, naiintindihan ba ng kanluran kung sino talaga ang mga Islamistang ito? Malinaw naming narinig ito mula kay Amerikanong kalihim ng Estado Marco Rubio sa Munich Security Conference kung saan tinalakay niya ang rehimen ng mga Atola, ang mga Islamistang ekstremista at ang kanilang paniniwala. Sa tingin ko hindi ko alam sa ibang administrasyon. Oo, pwede nating pagdebatehan sina Obama, Biden at iba pa. Pero pakiramdam ko ang mga mahahalagang tao sa administrasyong ito ay walang anumang ilusyon tungkol sa kalikasan ng rehimen ng Iran. Malinaw na sinabi ito ng kalihim ng Estado at hindi ko naman iniisip na magsasalita siya ng taliwas sa Pangulo. At sa tingin ko malinaw na merong pag-unawa sa administrasyong ito na alam mo, ang rehimeng ito ay isang problemadong rehimen mula pa sa pinakaugat nito. Tama ba? Ang rehimen ay nakatuon sa ideolohiya ng pagpapalaganap ng Islamicong Revolution. Gaya ng sinabi ni Henry Kissinger na kilala ng marami, ang problema sa Iran ay hindi ito isang bansa, kundi isang layunin. At ang layuning iyon ay ang pagpapalaganap ng revolusyon ni Khomeini sa buong gitnang silangan at lampas pa. Tama ba? Huling punto. Nagbigay si punong ministro Netanyahu ng mahalagang talumpati ngayong linggo sa Conference of Presidents kung saan ipinahayag niya. Direkta niyang sinabi na nagdududa siya sa kasunduan at sumang-ayon ako dahil nagdududa rin ako. Kung sakaling matugunan ng mga Iranian, itatama ko ang sarili ko. Kung sakaling matugunan ng rehimeng Iranian ang mga pulang linya ng Amerika, at tama lang na magduda, hindi ba? Gayunpaman, nagpatuloy si Netanyahu at tinanong, ano ang kailangan natin para maging maganda ang kasunduang ito kung handang makipaglaro ang mga Iranian? Tungkol sa issue ng nuclear, sabi niya may dalawang interesanteng bagay na hindi naiiba sa kasunduang ginawa ni Obama 10 taon na ang nakalipas. Una, sinabi niya, lahat ng enriched uranium na naiwan sa Iran na nanatili sa Iran mula nung mga pag-atake noong Hunyo, lahat ng iyon ay kailangang alisin mula sa Iran, tama ba? Hindi dapat may natitirang enriched uranium sa Iran dahil pwede itong magamit sa paggawa ng sandatang nuclear. At ang pangalawang bagay, sabi niya, na sa maraming paraan ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga pa. Sinabi niya na dapat hindi bigyan ng kakayahan ang Iran na magpayaman ng kahit anong uranium dahil iniwan ng kasunduan ni Obama sa kanila ang teknolohiya para magpayaman ng uranium.
Pero pumayag ito sa tinatawag na pumayag sa mas mababang antas na hindi pang militar na paggamit, mga armas sa mababang porsyento. Ano ang problema? Pareho lang ang teknolohiya sa mababa at mataas na antas ng pagpapayaman, ang pagkakaiba lang ay ilang beses pinaikot ang centrifuge, tama ba? At kaya ang sinabi ni Netanyahu ay, kung gusto mong magkaroon ng kasunduan, kailangan mong tanggalin at ipagkait sa mga Iranian ang lahat ng kakayahan sa pagpapayaman. Ngayon, ang totoo, karamihan sa mga bansa na gumagamit ng nuclear energy para sa mapayapang layunin gaya ng Canada, Alemanya o Hapon, wala talaga silang sariling pasilidad sa pagpapayaman at bumibili lang ng enriched uranium mula sa ibang bansa. Kaya naman, wala talagang pangangailangan para sa isang mapayapang nuclear program na sinasabi ng mga Iranian na kunwari ay totoo, oo, nagsisinungaling sila tungkol dito, lantaran. Oo, sinasabi nilang gusto lang nila ng mapayapang programa, kaya hindi mo kailangan ng pagpapayaman, tawagin mo ang kanilang pagbabalat kayo. Binigyang diin ni Netanyahu na kailangan ang dalawang elementong ito sa kahit anong kasunduan para gumana ito. Tama ba? Pero ganito, meron akong hindi sang-ayon kina Netanyahu, ikaw at Pangulong Trump. Walang magandang kasunduan sa kanila. Wala sa mga kondisyon at ang dahilan ay kahit pa pumayag ang mga ayatollah sa lahat ng kondisyong iyon na hindi naman nila gagawin. Sabihin na lang natin, sa isang himala, pumayag sila. Hindi himala, kundi dahil kontrolado ito ng mga Amerikano. Hindi magsisinungaling sila. Bahagi iyon ng kanilang kultura. Nasa Islam pa nga may mga konsepto tungkol doon. Ayos lang magsinungaling kapag kailangan mong makuha, kapag kailangan mong makamit ang iyong mga layunin. Kaya walang kasunduan ang magiging maganda, iyon ang una. Pero kung meron man, at isa pang dahilan ay kung magkakaroon ng ganitong kasunduan, ibig sabihin nito ay aalisin ang mga parusa, ibig sabihin nito ay magkakaroon sila ng pera sa kanilang kaban. At saka, nung sinabi mong nagbibigay ng enriched uranium ang ibang bansa, hindi lang yun ang binibigay nila. Alam din natin na ang China, Hilagang Korea at Russia ay tumutulong at sumusuporta sa Ayatollah. May talagang mapanganib na isyong geopolitical na nangyayari, pero hindi lang ito tungkol sa geopolitika. Ang rehime ng Iran ay relihiyoso. Ngayon, nakakatuwa kasi may kaibigan ako at may common tayong kaibigan na nagsabi, alam mo ba kung bakit ako kinakabahan dito, kasunduan man o wala? Aksyong militar, hindi aksyong militar. Napaka-ideolohikal at parang handang magpakamatay ang rehimeng iyon. Hanggang sa punto na kung naniniwala ka sa kabilang buhay at sa ika-12 imam, aakyat ka sa langit sa paraiso. At yun na nga, sabi niya. Maari silang gumawa ng isang desperadong hakbang at sabihing, sige, kung paalis na rin lang tayo, ang pwede nating gawin ay basta na lang paputukin ang mga sandata. Meron tayong mga misil, kaya nating tamaan ang Tel Aviv, kaya nating tamaan ang Europa. Pwede nilang ilabas lahat ng armas nila para lang, alam mo na, sabing, sige, ito na ang huling laban natin. Dahil kung babagsak man kami, hindi kami babagsak ng hindi pumapatay ng napakaraming tao. Mga Hudyo-Kristiyano, hindi naniniwala Muslim at iba pa. Kaya una sa lahat, gusto kong makita ang pagpapalit ng pamahalaan sa Iran. Sa tingin ko, lahat tayo, lalo na ang mga Iranian, gusto nang mapatalsik ang masamang pamahalaang ito. Ang tanong, mangyayari ba ito sa malapit na panahon? At kung may pagkakataon na magkaroon ng magandang kasunduan sa pamahalaan, dapat ba nating isantabi ito sa pag-asang bigla na lang babagsak ang pamahalaan sa lalong madaling panahon? At mahirap na tanong yan para sa akin. Nasagutin at kailangan nating sa tingin ko pag-isipang mabuti sa mundo ng paggawa ng desisyon. Hindi ginagamit kung tingin mo ay tama ngayon at ito ay tanong, pero kung tingin mo ngayon. Kung pipilitin ang mga Iranian na tanggapin ang kasunduang hindi nila tinanggap sa loob ng 30 taon, masasabi mo bang hindi? Hindi natin gagamitin ang pagkakataong iyon ngayon para lang hintayin na mag-alsa ang mga mamamayang Iranian. Dahil sa lahat ng dako sa kanluran, sinasabi ng lahat, alam mo hindi ito magiging katulad ng kay Saddam. Sa Iraq, sinasabi ng lahat na mga Iranian mismo ang dapat magpabagsak sa kanilang rehimen, lalo na ngayong gusto na nila ito. Sang-ayon ng lahat. Siyempre, may kapangyarihan ba silang gawin yon? At ang nakita natin, at sinabi mo rin mismo,
Nakikita natin ngayon ang muling pag-usbong ng ilang mga demonstration. Dahil 40 araw na mula nang napatay ang mga tao sa malaking insidente, ang malaking massacre na nangyari sa Iran. Mas kaunti na ito kaysa dati dahil napakabrutal ng rehimen ng Iran, pinapatay at minasakar nila ang sarili nilang mga tao at handa pa nilang gawin ulit para manatili sa kapangyarihan. Kaya ang tanong ay tungkol sa posibilidad, hindi sa probabilidad, sa posibilidad na talagang mapatalsik ng mga mamamayang Iranian ang kanilang rehimen. Ibig mong sabihin hindi ka sang-ayon sa kasunduan ngayon? Sige, pero magbibigay ito ng luwag sa mga parusa para sa mga Iranian. Makakapagpalakas at makakatulong yon sa pagpapatuloy ng rehimen. Marami sa mga nagpoprotesta ay dahil sa problemang pang-ekonomiya na dulot ng kaguluhan ng rehimen sa ekonomiya ng Iran at sa mga tao roon. Alam mo, wala nang halaga ang pera nila, walang trabaho at bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Ang pagtanggal ng mga parusa ay makakatulong sa rehimen at may katotohanan ito. Pero kung ginawa mo ang kasunduan sa mga Iranian sa pag-aakalang walang automatikong pag-alis ng mga parusa, alam kong sinabi ito ng mga Israeli sa mga Amerikano. Kung sasabihin mong walang automatikong pag-alis ng mga parusa, na magkakaroon lang ng pag-alis kapag talagang ginawa mo na ang mahirap na hakbang na kailangan mong gawin. Sa madaling salita, hindi sapat na pumirma ka lang sa kasunduan at ngumiti. Alam mo naman, magaling ang mga Iranian sa pagpirma ng mga kasunduan at pagngiti. Oo, pero makakakuha ka lang ng pag-alis ng mga parusa kapag naipatupad mo na ito. Ilalabas mo ang 1,000 mataas na enriched na uranium units dadalhin sa ikatlong bansa at hindi na sa Iran. Doon mo lang makukuha ang pagtanggal ng mga parusa. Makakakuha ka lang ng pag-alis ng mga parusa kapag may ebidensya kaming tinanggal mo na ang mga centrifuge. Sa madaling salita, ito ay bilang tugon lang sa tiyak na pagpapatupad ng mga pangako ng Iran na buwagin ang kanilang nuclear program. Oo, pero pangarap lang yan na malabo matupad. Sige, una sa lahat, paulit-ulit mong sinasabi na kung buwagin nila ito at buwagin nila yon, hindi lang naman yon ang issue sa Islamistang rehimen sa Tehran. Ang issue, sabi mo, kung may mapirmahang kasunduan, maari mo nang kalimutang mag-alsa ang mga Iranian laban sa rehimen. Maari mo nang kalimutan yon. Ang tanging paraan lang na magagawa nila yon, totoo na kailangan nilang gawin yon, pero sila, inaasahan nila at ipinangako sa kanila ni Pangulong Trump na gagawin nila ang kanilang bahagi. And ang United States at Israel ay gagawa paumanhin ng kanilang bahagi at sabay-sabay mapapatalsik nila ang rehimen. Nabanggit mo na, alam mo, kung may pera sa kaban, isa sa mga dahilan ng protesta ay dahil walang pera at totoo iyon. Pero hindi napupunta ang perang iyon sa mga mamamayang Iranian, napupunta iyon sa Hamas-Bala, sa mga Houthis at sa mga milisya ng Iraq. Isa yan sa dahilan kung bakit nagsasawa na ang mga Iranian. Marami rin sa kanila ang nagtatanong, nagmamalasakit kayo sa mga Palestinian, pero paano naman kami at buhay namin? Kaya alam mo, pero ulitin ko, sinasabi ko, kung may kasunduan, kahit anong kasunduan, walang magaganap na pagpapalit ng rehimen. Una at pangalawa, may kasunduan na maaring gawin. Kung babaguhin nila ang buong pagkatao nila, ang mga ayatollah, hindi na sila magiging sila. Ayos lang sabihin na kung gagawin nila ang ibang bagay, magiging maayos na. Sa madaling salita, hindi ito mangyayari dahil hindi naman sila nagbago at saka sabi nila kaya sila. Nagsisinungaling sila tungkol sa intensyon nila sa sandatang nuklear, pero totoo sila kung sino ang gusto nilang patayin. Sa katunayan, ilang araw lang ang nakalipas noong ipinagdiriwang nila ang anibersaryo ng Islamistang Revolution, inilagay nila ang mga pangalan ng mga Amerikanong general sa mga misil at sa mga kabaong. Hindi nila ito tinatago o ikinahiya. Dagdag pa, palagi nilang sinasabi na gusto nilang burahin ang Israel sa mukha ng mundo at kaya walang pagbabago doon, kaya walang kasunduan. Ang tanging magagawa lang ng kasunduan ay, gayon pa man kung anuman ang laman ng kasunduang iyon, ay mangangahulugan ng ganon. Ang mga mamamayang Iranian ay pinabayaan, tulad ng ginawa ni Obama at syempre ni Biden, pero lalo na ni Obama. Pinabayaan sila nung lumabas sila sa kalsada at pinagbabaril noon. And talagang umaasa ako at ito ang mensahe ko kay Pangulong Trump. Huwag mong sundan ang huling tao sa mundo na ayaw mong tularan, na ang yapak ay ayaw mong sundan at iyon ay si Obama. Kaya sasabihin ko ang mga sumusunod.
Kung tama ka, ayos lang. At ang rehimeng ito ay hindi kayang sundin ang mga pulang linya ng Amerika, tama ba? Kung ganon, wala tayong problema o dahilan para magtalo. Kung tama ka, ganon din. Ibig sabihin, nililipat ng Amerika ang puwersa sa lugar at mapipilitang gamitin ito dahil hindi susunod ang mga Iranian sa pulang linya ni Trump. Ibinabangon ko lang ang theoretical na posibilidad at marahil ito ay isang pag-asa na meron ng administration ni Trump na ganon. Dahil sa kanilang natatanging mahina at marupok na posisyon, ang ekonomiya at ang sarili nilang mga panloob na issue na talagang matindi sa Iran. Oo, nag-alsa ang mga tao nila kaya kinailangan silang supilin ng puwersa. Mas mahina na ngayon ang rehimen kaysa dati at siyempre pati ang kanilang militar at mga proxy dahil sa mga nangyari mula noong Oktubre 7. Oo, mas mahina ito sa rehiyon, mas mahina sa militar, mas mahina sa teknolohiya at nasa isang natatanging mahina na posisyon. At may pagkakataon, hindi ko sinasabing sigurado na papayag sila sa mga bagay na hindi pa nila pinayagan noon. Ngayon, matapos kong sabihin yan, alam kong maaaring tama ka, maaaring hindi sila pumayag, pero kung hindi sila pumayag, nagamit natin ang oras para ilipat ang puwersa sa gitnang silangan. May dalawa akong interesanteng gustong sabihin. Sa tingin ko, alam mo, yung mga Europeo na tinatawag mong kaibigan, medyo sarkastiko lang ako kasi hindi naman talaga sila kaibigan mo, di ba? Noon kadalasan ang mga Europeo ang nagsasabing kalmahin natin ang situation. May isang diplomatang Europeo, Pranses o Aleman na umaakto bilang tagapamagitan at nagkukunwaring mabait para pakalmahin ang sitwasyon. Tumahimik na ang mga Europeo, sa madaling salita, hinahayaan nilang manguna ang Amerika dito. Napaka-interesante. Ayaw nilang pigilan ang tsansa ni Trump na mapilitang makipagkasundo ang mga Iranian o hindi tumutol sa o kung hindi na opsyon. Mas binabantayan mo ang mga ito kaysa sa akin. Naaalala ko noong Hunyo papalapit ang digmaan at mag-isang lumalaban ng Israel laban sa Iran. Sa unang 10 araw ng 12 araw na digmaan bago maghating gabi, Hammer, malaki ang debate sa Amerika kung dapat tayong makialam. Digmaan nito ng Israel, hindi dapat hayaang madamay ang Amerika, tama ba? May mga kilalang tao sa pampublikong buhay sa Amerika na nagsasabi niyan. Ang impression ko ay ganun nga ang usapan. Oo, huwag nating hayaang hilahin tayo ng Israel sa digmaan. Nakikita ng lahat na si Washington sa pamumuno ni Pangulong Trump at tila nawala na ang usapan na iyon. Sa madaling salita, dahil mismo inilagay ng Estados Unidos ang diplomatikong opsyon na ito sa mesa, dahil mismo naglagay sila ng malinaw na mga hangganan sa mesa. Mula sa utilitarian na pananaw, oo, dahil kung kailangan talagang umatake ng Amerika laban sa Iran, magkakaroon ito ng legitimation. Dahil binigyan ng pagkakataon ng mga Iranian na gawin ang tama. Sige, una sa lahat, legitimation, legitimation. Ayoko talaga ng salitang yan. Parang laging ang mga moral na puwersa sa mundo ang naghahanap ng legitimation mula sa mga immoral. Nakakainis talaga yon para sa akin, pero isang tabi muna natin at itama muna kita. Hindi ko sinabi na nagdududa ako na pwedeng magkaroon ng magandang kasunduan. O na kung hindi sila sumang-ayon sa mga pulang linya, ang sinasabi ko ay maaring pumayag sila pero wala namang ibig sabihin yon. Mas mabuti pang umasa kang hindi sila papayag sa mga kondisyon ni Trump, sabi niya. Gusto nila ng kasunduan, syempre gusto nila ng kasunduan, syempre gusto nila ng kasunduan. Ayaw nila ng military action dahil alam nilang talo sila. Sige, pangalawa, at ang sinasabi ko ay maaring magbago sila ng isip at magkunwari lang. Ayos lang sa kanila na magpalipas ng oras tulad ng dati at sana ganun na lang. And hindi ko iniisip na si Trump ay isang tao na magpapaloko lang sa kanila. Ang punto ko, may ganyang hilig ang mga taga-kanluran, lalo na kay Trump. Kapag alam mong malakas ka sa kasunduan, kaya mong makipagkasundo. At lalo na kung sila ay mahina, na gaya ng sinabi mo, dahil nga mahina sila, kaya ito ang tamang panahon para umatake, hindi para makipagkasundo. Kung pumayag sila sa kondisyon ni Trump, iyon na ang pinakamasama dahil hindi rin nila ito tutuparin. At kapag, alam mo na, pumunta na ang International Atomic Energy Agency, nagpapadala ng mga inspector, tapos hindi nila pinapapasok, tapos minsan pinapapasok naman nila. Nakabili ka lang ng mas maraming oras at mas maraming oras, iyon ang isang bagay. Pangalawa, hindi totoo na sa Amerika, tumahimik na ang mga boses ng mga nagsasabing ginagawa nyo lang ito para sa Israel.
Talagang lumitaw sila ng todo mula sa mga groypers sa Republican Party o kaya at pati na rin ang mga kaliwa at mga kanan tulad ni na Tucker Carlson at Candace Owens. Kahit ngayon sa kasamaang palad si Meghan Kelly, sino? Oo, sabihin natin ginagawa natin ito para sa Israel at ang Israel at mga Hudyo ang dahilan kung bakit tayo narito. Nandyan pa rin ang mga boses pero dapat nating balewalain ang mga ito at magpasalamat sa Diyos. Sa tingin ko, malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na walang puwang ang antisemitismo sa Republican Party kaya hindi iyon ang ponto ko. Kung hindi sila sumasang-ayon sa mga pulang linya na yon, hindi natin gusto na pumayag sila dahil kapag pumayag sila, talagang patay tayo. Kaya sasagot ako. Naglaan ng oras si Netanyahu sa kanyang talumpati na pag-usapan kung ano ang kailangang lamanin ng isang kasunduan, ngunit sinabi niyang siya ay nagdududa at sinabi niya ito ng matindi na nagdududa siyang posible ang isang kasunduan. Pero paano kung magkakaroon nga ng kasunduan, ano ang kailangan? Nabanggit ko na ang kailangang gawin. Tungkol sa nuclear, binanggit niya ang ballistic missile at ang international na kasunduang maaaring lagdaan ng mga bansa. Nililimitahan nito ang warhead at saklaw ng kanilang missiles, pati na rin ang pagpapalit ng mga ito. Napag-usapan namin yon kasama ang issue ng terorismo at proxy. Magbibigay ako ng theoretical na bagay na magiging hamon para sa Israel. Ano ang mangyayari kung makuha ni Trump ang halos perpektong kasunduan sa nuclear pero hindi nasagot ang dalawang ibang issue? Ano ang dapat gawing tugon ng Israel? Sa tingin ko malinaw si Joseph David Vance tungkol sa nuclear sa panayam sa Fox. Hindi namin papayagan sa iba pang issue at mas maingat siya, sabi niya. Ayaw naming mangyari iyon sa kanila. Gumamit siya ng mas malumanay na salita ng banggitin ng red lines. Sa tingin ko ukol ito sa issue ng nuclear. At kaya ba ito ay isang dilema para sa Israel na makakakuha ka ng magandang kasunduan tungkol sa issue ng nuclear? Pero maaring baliwalain o hindi pansinin ang ibang mga issue. Sa tingin ko posible iyon. Pagkatapos, dapat tanungin ng Israel, ano ang gagawin natin? Lalabanan ba natin ang kasunduan? Meron akong solusyon, magmumungkahi ako ng ganitong solusyon na hindi naman natin kailangang labanan ang kasunduan sa ganong kaso. Pero kailangan magkaroon ng isang pampublikong kasunduan sa pagitan ng Israel at Amerika at marahil gaya ng sinabi ko na dapat sabihin ng napakalantad na ang Israel ay may karapatang gawin ang anumang aksyon na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili. Kapag naayos ang isyu ng nuklear, mas madali na nating matutugunan ang ballistic missile at iba pang problema sa Iran. Ang mga issue sa mga proxy na dati nating napag-uusapan ay tumutukoy sa kanilang mga proxy ng terorismo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas at Islamic Jihad sa Gaza at mga Houthi sa Yemen. Palagay ko malaking bahagi nito ay dahil sa mga nangyari nitong nakaraang 2 taon mula Oktubre 7. Oo, sa tingin ko ang mga proxy na iyon ay anino na lang ng dati nilang sarili at muli maaaring kalahati ng laban na iyon ay napagtagumpayan na. Oo, anino na lang sila ng dati nilang sarili at para ito sa isa pang podcast. Pero nagbabangon din sila muli. Ibig kong sabihin, halo-halo ito parang dalawang talim ng espada, walang biro. Oo, gaya ng sabi ko, walang magandang kasunduan at wala akong pakialam. Kahit saan o anuman ang kasunduan nila, hindi rin nila tutuparin tulad ng alam natin. Kaya okay lang kung si Netanyahu ang magsabi nun, pero kung ako ang tatanungin, ang tanong ay kung may pipirmahang kasunduan. Sabi ko nga, wala akong pakialam sa laman ng kasunduan. Nukes, hindi nukes, mga proxy. Hindi yan gagana at ang nagagawa lang nito ay bigyan ng oras ang rehimen. Kung tatanungin, ano ang gagawin ng Israel? Sabi mo, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili at panatilihin ang karapatan sa preemptive action para hindi na tayo maging madaling target tulad dati. Sang-ayon ako doon. Hindi sapat sabihin na inatake tayo kaya gumanti tayo. Hindi at nagtitiwala ako, ibig kong sabihin umaasa akong mapagkakatiwalaan ko tayo na gawin ang kinakailangan. Kahit na, oo, sang-ayon ako na dapat ito ay Estados Unidos na tinutulungan ng Israel at hindi baliktad. Dahil kahit na sa puntong ito, para sabihin ko ang totoo, wala na akong pakialam sa sinasabi ng mga anti-Zionist, anti-Semite at mga galit sa Hudyo tungkol sa Israel na hinihila ang United States. Wala na akong pakialam sa sinasabi nila. Sila ay mga sinungaling, sila ay mali at hindi natin sila dapat isaalang-alang kahit kailan. Kaya papatapos na ang ating programa, gusto ko lang tapusin sa isang pangungusap at sabihin ito, tama ka ng 100% gaya ng
Si punong ministro Netanyahu ay dapat maging napakamaselan sa anumang kasunduan sa mga Iranian dahil alam natin ang record ng rehimeng ito at kung paano gumagana ang rehimeng Iranian at kung paano sila maaring maging. Sabi nila, oh, si Trump ang presidente, magiging mabait at ngingiti kami. Kapag may bagong pumasok sa White House na iba ang personalidad, siguro mas kalmado, alam mo na naghihintay lang kami ng tamang panahon. Sa tingin ko, mahalaga ang pagiging mapagduda at ang luwag sa parusa ay dapat lang kapag may resulta, iyon ang mahalagang bahagi. Pero tulad ng dapat tayong maging mapagduda at maingat sa isang kasunduan, sa tingin ko kailangan din nating maging mapagduda at maingat sa mga operasyong militar. Dahil kung iisipin natin na ang mga pag-ataking militar ay automatikong magbibigay ng perpektong solusyon, alam natin sa nakaraan, kahit saan mang bahagi ng mundo. Sa tingin ko, ito ang masasabi ko. Dapat tayong maging mapanuri at pag-aralan ng mabuti ang diplomatikong solusyon, pati ang anumang aksyong militar. Ano ang posibleng positibo at negatibong kahihinatnan? Iyon lang ang punto ko. Sa tingin ko, tungkulin ito ng mga gumagawa ng pulisya saan man. Tungkulin ito ng mga gumagawa ng pulisya sa Washington at Jerusalem. At bilang pagtatapos masasabi kong oo. Ang Israel at Amerika ay nagbabantay at matagal ng maingat na pinag-iisipan ng aksyong militar ang mga magiging epekto at iba pa. Diyan hindi ako nagdududa, kahit sandali. Ang hindi tama para sa akin ay ang bahagi ng diplomasya, ngunit ang pag-isip sa aksyong militar, pag-alam sa kakayahan mo at kung anong sandata ang kailangan. And hindi ako eksperto sa militar, pero alam kong iyan ang nangyayari. Ang bahagi ng diplomasya ang sana ay hindi nangyayari ngayon. Dahil sa mga kaisipang ito at gaya ng madalas nating sabihin nitong huling 2 buwan, aalamin natin kung ano ang mangyayari sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, Ruthie, inaabangan ko ang pag-uusap natin sa susunod na linggo. Oo, ganun din ako. At gusto ko lang sabihin na kung sino man ang nag-e-enjoy sa aming mga nilalaman, paki-like at subscribe naman po at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.